Okay guys, tapos na natin ang speed density, tapos traffic flow and density. Ngayon championship na, traffic flow versus speed naman. Wala nang density. So dito naman, mahirap kunin basta-basta yung graph nito. Medyo mahirap sundan. So bali, ito lang kasi yun. Unahin muna natin kunin yung ating equation. Ibase natin siya sa last equation. Alam naman natin na meron tayong Green-Shields model or yung speed density na equation na ito. Always, ito talaga yung ugat ng equation. And alam naman natin na meron yung magbabarkada na Q equals UK. Ito pala guys, ito, dinis-arrange ko lang to naging ganyan. So, Q equals UK, gamitin mo lang yung dalawa ulit para makuha mo si traffic flow, speed, relationship. Yung traffic flow, yun yung Q. Yung speed, yun yung mu. Ang need lang natin tanggalin dito ay yung K. So, yan. I-isolate ko si K para kung i-substitute ko si K sa main formula, mawawala na si K. Ayun, sinubstitute ko na si K dito. Nawala na siya. Si KJ lang mayroon. Pero syempre, ang KJ and mu F ay constant. Kaya wala tayong pakialam sa kanila, okay? Ito na. Inayos pa natin, multiply both sides by mu. So, naging ganito. And naging ganito na. So, yan na yung formula ng ating traffic flow and speed. Yung relationship ng traffic flow and speed, okay? Wala na tayong density dyan, except yung traffic jam density. Alright, so ito naman yung equation niya. Actually guys, pwede mo naman talaga gamitin yung mu as your x-axis. Pwede din ganito. Ginagaya ko lang kasi yung libro na pinagbabasihan ko, kaya ganito. And so, yeah, ito lang yon, and ito yung equation niya. I-verify natin kung totoo yan. Try natin, paano kaya pag ang Q ay 0? Di ba Q is x-axis? Paano kaya pag 0 siya? Ano yung y coordinate niya or yung mu? Dalawa. Either 0 and mu f. Kaya tingnan natin kung tama yun. So, kung 0 siya, tas di ba 0 divided by kj, 0 pa rin. Maging ganyan. Then, i-expand mo pa yan. And algebraic rule. Di ba yung mu na yan 0? Tapos dito, i-equate mo siya into 0, maging mu2 equals mu f. Kaya tama. 0 and mu f. Paano naman kapag q ay q cap? Dito sa x-axis na q natin, paano kaya pag siya q cap? Dapat ang mu natin dyan ay mu f over 2. Tingnan natin kung tama. So, q cap yan. Lahat ng variable ng mu, maging mu cap na naman. Okay? Next na gagawin mo, i-derive mo. Kasi ito ay maximum point. Pero ang pag-derive ko, kakaiba naman. Di ba ang slope ay rise over run? Ngayon, gawin kong run over rise. Para ang vertical tangent line is maging 0. Hindi na yung horizontal, okay? So, yung Q na to, which is x-axis, over siya sa y-axis na mu. Kaya run over rise. At gawin kong siyang 0 yung run over rise. Kaya na kung naging 0 yan, alam mo, shortcut, naging ganito na. Mu cap is equals to mu f over 2. So, tama nga. Na ito yun. Kaya sinasabi ko na pwede talagang gamitin yung pwede mong baliktarin to. Pwedeng y-axis is q, x-axis is mu. Pwede yun. Okay, so next video is practice problem. See you there.